Tapos ibabaling nila sa ibang tao. Eto nga, tingnan ninyo yung ginawa dito. Binaboy na naman itong kay Revilla. Papakita ko sa inyo kung paano nila ginagago yung issue kay Revilla, ha. Mantakin mo una, 4 sila sa kaso, biglang siya na lang mag-isa. Di ba? Para magkaroon ng laman nung una, 4 pa daw sila. Ngayon, tinanggal na yung iba. Alam mo yon, ang gago eh. Naghain ng counter affidavit si dating Senador Bong Revilla nang humarap sa preliminary investigation para sa reklamong plunder kaugnay sa maanumalyang flood control project. Pero ikinagulat ng kampo ng dating senador na siya na lang ang natirang respondent dahil naging witness na ang iba. Ang sagot ng Justice Department sa pagtutok ni Sandra. Halatang halata eh. Kung talagang gusto ninyong panagutin, kung talagang totoong pananagutin ninyo ang mga nagkasala, di umano. Bakit di nyo kinasuhan? Ngayon, gagawin nyo na silang witness para lang yung isang tao madiin. So, it's not really for anti-corruption crusade, but it's really mission to destroy Revilla. Yun lang yun eh. It's not really for anti-corruption. It's destroying the name of Revilla. Nagtipon sa labas ng Department of Justice ang mga taga-suporta ni dating Senador Bong Revilla sa kanyang pagdalo. Legit yan. Mga organic yan. Sa preliminary investigation para sa kinakaharap niyang reklamong plunder. Kaugnay ito ng maanumalya umanong flood control projects. Nagbigay ng maikling pahayag si Revilla pagkatapos dumalo. Hindi ko alam kung paano nakakatulog yung mga nag-akusa sa akin. May mensahe din siya sa kanyang mga taga-suporta. Salamat sa yung pagdarasal para sa akin. Sa ilalim ng Republic Act 7080, ang isang public officer, mag-isa man o nakipagsabwatan, ay maaring maharap sa plunder kung nagkamal siya ng hindi bababa sa 75 million pesos na ill-gotten wealth o nakaw na yaman sa pamamagitan ng kombinasyon o serye ng lantaran o criminal acts. Ang plunder o pandarambong sa kaban ng bayan ay may parusang habang buhay na pagkabilanggo at habang buhay na disqualification sa pagkakaluklok sa opisina ng gobyerno. Kapwa respondent ni Revilla sa reklamo, sina dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH Engineer Gerard Opolencia, at iba pang hindi nakikilalang personalidad. Pero nagulat daw ang kampo ni Revilla na siya na lang ang natirang respondent sa plunder complaint dahil naging witness na ang iba pang pinangalanan sa reklamo. Nung magpa-file na ng counter affidavit, nagulat na lang kami na yung tatlo, si Mr. Alcantara, Mr. Opolencia, saka si Yusek Bernardo, nag-manifest na hindi na sila sasagot kasi discharge sila sa Witness Protection Program. So nakakapagtaka, 4 yung kinasuhan, tapos biglang 3 witness protection. So halata, yun yung tinatawag na halatang halata. The mission is really Revilla. It's not really for anti-corruption. Crusade itong mga ulol na to. It's really si Revilla lang gusto nilang idiin. na lang. Paano nila kaya mapapatunayan ang sabwatan? Para madamay siya, kailangan may conspiracy sa iba. Kasi kung titingnan nyo lang yung mga dokumento at yung asalaysay, hindi masasatisfy yung requisites ng plunder. Walang acts or omissions constituting the crime on the part of Senator Bong. Ayon sa spokesperson, so yun yung sinasabi ng kampo ng Revilla. Diba yun din yung sinasabi nito Pasio. Hindi pwedeng basta lang tinuro siya. Paano yun kung bigla na lang may anibal dyan na isang kriminal, bigla na lang ituro yung isang tao. Oh, may kasalanan si Jay Guevara. Lakas kumain yan. Halimbawa lang, bigla na lang niya sabihin ganun. Siya ay nagnakaw nung ulo ng lechon, hindi si Boss Dada. Kasi nagagawan sila sa ulo ng lechon biglang itinuro. 'Di ba? Si Jay Guevara. Si Jay Guevara talaga kasi mas mataba na si Jay Guevara ngayon. So sasabihin niya, si Jay Guevara talaga ang kumuha ng ulo ng lechon. Oh, dapat merong collaborating evidence. Ano pa ibang ebidensya mo basta ka lang nagturo? Oh, yung pa lang nagturo si Boss Dada, 'di ba? Gago! Siya naman pala talaga yung mahilig sa ulo ng lechon.
Inuwi niya lagi ulo ng lechon eh. Eh kaya lang, sabi niya, nagkahulihan. Kung sino yung kumuha ng ulo ng lechon. Alam ko na gagawin ko. Aamin ako, sasabihin ko, naging parte ko pero inutusan lang ako ni Jay Guevara kunin yung ulo ng lechon. Hindi pwedeng gayon. Di ba? Wala man lang kasamang iba. Labo talaga, oh. Gago! Ganyan kasi ang style nito mga tarantadon to eh. Hindi, walang biro. Ayan no talaga yung kanilang style para, alam mo na, para lang magkaroon quote-unquote big fish, para magkaroon ng quote-unquote mastermind, di ba? Kasi nga, diversion. Imaginein mo divert na eh. Hayop eh, from Revilla, China. Ano pa? Ngayon si Robin, isa pang diversion to. Totoo naman yung sinabi niya eh. Alam mo ako magalit na ka rin kayo sa akin. Pero putang ina, weak talaga mga kabataan ngayon. Totoo yan. Alam niyo yan, matatanda kayo. Ako matanda rin ako eh. Di ba? Weak talaga mga kabataan ngayon. Konti na lang. Wala akong purpose sa buhay. Ba't ka umiiyak? Yung ano ko jowa ko. Hindi ako tinex. Nakauwi na siya. Umiyak ka na kagad? Leche ka? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at